Alam mo yung feeling na lagi kang nag-iisip, gusto kong magnegosyo, pero paano kung malugi ako? Tapos yung pera mong pinaghirapan, savings mo, bonus mo, o kaya yung pinagsamang padala mo sa loob ng 2 taon, mawawala lang? Naiintindihan ko yon. Kasi ganyan din iniisip ng karamihan sa atin. Takot. Hindi kasi tayo tinuruan kung paano magnegosyo. Tinuruan tayo na mag-aral ng mabuti, makakuha ng trabaho at doon na matapos yung kwento. Pero yung katotohanan, kung trabaho lang, hindi sapat para sa lifestyle na gusto mo. Hindi sapat para sa pamilya mo. At siguradong hindi sapat para sa retirement mo. Lalo na ngayon na ang presyo ng bilihin hindi na ganun kamura katulad dati. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang 8 patok na negosyo na halos walang lugi. At huwag kang aalis ng video na ito bago mo marinig ang number 1. Kasi siguradong hindi mo inaasahan yon. Hindi ito yung negosyo na nasa isip mo ngayon. Pero pagkatapos mong marinig kung bakit ito ang numero 1, magkakamali ka sa sarili mo kung bakit hindi mo pa ito sinimulang isipin. Hindi kailangan ng malaking kapital. Hindi kailangan ng MBA. At hindi kailangang mag-resign muna sa trabaho bago subukan. Hindi ko ito basta-basta ginawa. Ang listahang ito ay base sa 4 na bagay. Mababang puhunan sa simula, paulit-ulit na kita, mataas na demand sa Pilipinas, at pinakamahalaga, kaya mong alagaan kahit may trabaho ka pa. Bago tayo magsimula, isang bagay lang ang gusto kong sabihin. Ang lahat ng numbers na maririnig mo sa video na ito ay estimates lang. Pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa, depende sa iyong lokasyon, sa iyong setup, sa kung gaano ka-competitive ang area mo, at sa kung gaano kahuhusay ang iyong execution. Huwag kang mag-decide based sa numbers ko lang. Gamitin mo ito bilang starting point, tapos gawin mo ang sarili mong research. Ito na, ang top 8 patok na negosyo na halos walang lugi. Number 8, sari-sari store o mini convenience setup. Oh, alam ko, classic na ito. Pero dahil classic, ibig sabihin na subukan na ng dekada. Ang sari-sari store hindi lang tindahan. Ito ay infrastructure ng komunidad. Wala pang mini-stop sa maraming barangay, pero may sari-sari store sa halos bawat sulok. Ang minimum capital, estimate pero pwede kang magsimula ng 5,000 hanggang 15,000 pesos for initial inventory ngayong 2026. Pwedeng mas mataas depende sa kung anong ibebenta mo. Kung may sariling espasyo ka, living room, carport o harap ng bahay, malaking tipid na yun kasi zero ang rental. Ang trick dito, huwag lang basta magbenta ng kung ano. Pag-aralan kung ano ang mabilis-mabilis sa inyong lugar. Yung sabon, mantika, delata, tubig, laging itong kailangan. Hindi seasonal, hindi luxury. Pangunahing pangangailangan. At ngayon, mas maraming sari-sari stores ang nagdagdag ng GCash at Maya Cash In and Cash Out services. Kumikita sila ng extra commission dun. Libre pa yun para sa kanila kasi ang GCash mismo ang nagsiset up. May ilan pa na nagdagdag ng bills payment at e-loading sa iisang tindahan. 3 income stream sa isang lokasyon. Hindi kaya yaman ng mabilis dito, totoo yun. Pero consistent ang kita. At pwede mong palawakin habang lumalago ang kapital mo. Number 7, food business. Ulam, kakanin o snacks. Kahit may krisis, kahit tumataas ang presyo ng bigas, ang Pilipino kumakain. At hindi tayo basta kumakain. Gusto natin masarap, yung sulit, at gusto natin yung malapit lang. Yung nagsisimula sa lutong ulam na negosyo sa kanilang bahay, pag sikat na sila sa kapitbahay, ang daming pwedeng sunod na hakbang. Catering, online orders, pakyaw ng office lunches. Ang magandang entry point, kakanin at homemade snacks. Bibingka, puto, biko, banana chips, chicharon bulaklak, mga produktong may mataas na perceived value pero mababang cost of goods. Halimbawa, at estimate ito depende sa presyo ng ingredient sa inyong lugar. Ang isang tray ng biko, pwedeng gastusin mo ng 150 pesos to 200 pesos worth of ingredients, tapos ibenta mo ng 400 to 550 pesos ngayong 2026, depending sa laki at packaging. Pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa, depende sa kung saan ka nagbebenta at sino ang market mo. Siyempre, kailangan ng consistency at linis. At ang pinakamabilis na paraan para lumago ngayon, TikTok Shop at Facebook Marketplace. Isang magandang video ng paghahanda ng pagkain mo, tamang caption, tamang grupo, bago mo pa malaman, nag-o-order na ang mga hindi mo kilala. Number 6, load at bills payment service. Ito yung negosyong laging may customer kahit anong oras. Sino bang hindi naglo-load? Sino bang hindi nagbabayad ng kuryente, tubig, internet?
Lahat tayo. An e-loading business sa GCash, sa Maya, sa mga accredited retailers, halos zero ang puhunan pag may smartphone ka na. Ang kita mo per transaction. Maliit, oo, pero volume ang laro dito. Estimate pero kung 10 tao araw-araw nagre-reload sa iyo at may 5 to 10 pesos commission ka each, after isang buwan, may dagdag kang 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos na walang inaasikaso. Pwedeng mas mataas kung mas maraming customers, pwedeng mas mababa kung bago ka pa lang. Mas palakasin mo pa ito kapag nag-add ka ng bills payment at pera padala services. Ngayong 2026, mas marami pang options. Yung mga bagong fintech platforms ay nagbibigay ng mas mataas na commission rates para makaakit ng mas maraming agent partners nila. Hindi ito papalaki ng negosyo mo ng mag-isa, pero bilang supplemental income habang tulog ka, ayos na rin. Number 5. Online reselling. Ukay, ref items, second-hand gadgets. Ito ang negosyong pinakaangkop sa mga millennial at Gen Z na Pilipino ngayong 2026. Ang online reselling sa simpleng salita ay ito. Hanapin yung mura, ibenta ng mas mahal. Yun lang. Yung nagtatayo ng online shop ngayon sa Shopee, Lazada, TikTok Shop at Facebook Marketplace, marami sa kanila ay nagsimula sa zero inventory. Hanang-hanap sila ng thrift stores, surplus shops, ukay-ukay at liquidation sales. Binili nila ng mura, nilinis, at ibinenta online. Ang magandang bagay dito, estimate pero pwede kang magsimula ng 500 hanggang 2,000 pesos lang depende sa kung anong ibebenta mo. Walang binabayarang upa, walang utility bills, walang empleyado. Ikaw at ang iyong telepono lang. At kung gusto mong mag-level up ngayon, TikTok live selling. Dati picture-based lang ang online selling. Ngayon, naka-live ka, nagpapakita ng produkto in real time, at ang impulse buying ng manonood, grabe! May mga resellers na kumikita ng 5,000 hanggang 20,000 pesos sa isang live session. Estimate yan, depende sa produkto mo, sa audience mo, at sa kung gaano kahuhusay ang iyong presentation. Ang tanong, may oras ka bang mag-manage ng orders? Kasi kung oo, ito ay pwedeng maging full-time income mo. Number 4. Street food cart. Fishball, squidball, kikiam. Ito yung negosyong pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino. Bago ka pa man nakarating sa trabaho mo ngayon, siguradong may nadaanan kang fishball cart sa may kanto. Bago ka pa man nag-almusal, may nagluluto na ng squidball sa labas ng paaralan, sa may palengke, sa tabi ng jeepney stop. Bakit? Kasi gutom ang Pilipino. At ang fishball, kahit anong taon, kahit anong krisis, laging mabenta. Ang puhunan para magsimula, estimate, ang basic na fishball cart, pwede kang magsimula ng 10,000 hanggang 25,000 pesos kasama na ang cart, kawali at unang batch ng produkto. Pwede mas mataas, depende sa brand ng cart at sa supplier mo. Ang mga supplier ng fishball at squidball, madali hanapin sa Divisoria, sa inyong local wet market o sa mga wholesale frozen goods na tindahan. Ngayon, yung margin. Ito ang pinaka-importanting bagay na kailangan mong i-research bago ka magsimula kasi ang presyo ng fishball, iba-iba depende sa kung saan ka nakatayo. Sa Metro Manila, iba ang going rate. Sa probinsya, iba pa ulit. Ang laki ng fishball, ang brand ng supplier, ang location ng cart mo, lahat ng ito ay nakakaapekto sa kung magkano mo mabebenta at kung magkano ang kita mo per kilo. Kaya ang una mong trabaho bago bumili ng kahit anong gamit, lakad ka muna sa inyong lugar. Tingnan mo kung magkano ibinebenta ng mga vendors doon. Tanungin mo ang mga supplier kung magkano per kilo. Yon ang tunay na feasibility study, hindi yung nakita mo sa internet, kundi yung numero sa harap ng iyong mata. At ang tunay na susi sa fishball business, hindi ang fishball, ang sausawan. Yung matamis, manghang, o yung espesyal na sarsa na hindi mo mahahanap sa ibang cart. Yun ang babalik-balikan ng customer mo. Hindi ka bibili ng fishball dahil sa cart. Bibili ka dahil sa lasa ng sarsa ng cart na iyon. Ganon kasimple ang loyalty ng Filipino street food customer. At ngayong 2026, maraming street food vendors na ang nag-a-accept ng GCash payments kahit sa kanto. Mas malaki pa ang market mo kasi kahit walang barya ang customer, makakabili pa rin. Number 3. Pagpapaupa ng gamit. Tents, tables, chairs, sound system. Ito ang isa sa pinaka-underrated na negosyo sa Pilipinas. Ang bawat Pilipino may okasyon,
birthday, binyag, kasal, graduation, fiesta. At sa bawat okasyon, kailangan nila ng tolda, mesa, upuan at speakers. Lagi. Ngayon, kung mag-iisip ka ng monoblock chairs lang, maliit ang kita per piece. Ang going rate sa karamihang rental shops ay 5 to 10 pesos per chair per event. Estimate yan, depende sa lugar mo. So kung 50 chairs ka, 250 to 500 pesos lang yan. Hindi sapat na mag-isa, pero hindi yan ang laro. Ang tunay na pera sa event rental business ay nasa package deals. Yung hindi lang chairs ang inuupahan mo, kundi ang buong setup. Isang tent para sa 50 tao, 10 round tables, 50 chairs, basic sound system, yan ang package. At ang package na ganyan, estimate, pero 3,000 to 8,000 pesos per event, depende sa lugar mo sa kung gaano kalayo ang delivery at sa kung anong kasama sa package. Pwede mas mataas, pwede mas mababa. Kaya ang tamang pag-iisip dito ay hindi magkanong kita per chair, kundi magkanong kita per event. At ang goal mo ay mag-book ng 2 o 3 events bawat weekend. Ang maganda pa rito, hindi siya mabilis masira. Alam mo ba yung mga plastic chairs na ginagamit sa lahat ng handaan? Immortal yata yun. Bago pa maging waste ang iyong mga gamit, libo-libo na ang kinita mo sa kanila. Ang simula, hindi kailangan ng buong set agad. Magsimula ka ng maliit. 30 chairs at 5 tables. Pag may nagtanong ng tent, mag-partner ka muna sa ibang nagpapaupa. Habang lumalaki ang book mo, dun ka na mag-invest ng dagdag na gamit. Hindi kailangan ng mataas na IQ, hindi kailangan ng malaking opisina. Kailangan mo lang ng konting espasyo para mag-imbak, isang Facebook page at network ng kapitbahay at komunidad. Number 2, laundry shop o wash and fold service. Sa Pilipinas, lalo na sa mga densely populated na lugar tulad ng Caloocan, Valenzuela, Quezon City, Marikina, ang laundry shop hindi basta negosyo, nesesidad. Yung mga nag-iisa sa boarding house, yung mga OFW family na parehong nagtatrabaho, yung mga estudyante, wala silang oras maglaba. Hindi gusto, kundi literal na wala. Ang lahat ng figures na sasabihin ko ay estimates lang. Pwede mas mataas, pwede mas mababa, depende sa iyong lokasyon, sa brand ng equipment na bibilhin mo, sa laki ng iyong tindahan, sa kung gaano kamaraming customer ang mapupunta sa iyo. Huwag kang mag-decide based sa numbers ko lang. Gawin mo ang sarili mong research bago ka mag-invest ng kahit magkano. Ang startup cost ng isang small laundry shop kasama na ang commercial washers, dryers, renovation, permits at unang batch ng consumables ay nagsisimula sa 250,000 pesos pataas. Estimate yan. Pwede mas mataas depende sa laki ng gusto mong setup. Hindi ito maliit na halaga. Pero ang maganda, hindi kailangan ng franchise. Hindi kailangan ng malaking brand. Ikaw lang at ang iyong makina. Ang going rate ng wash, dry, fold service ngayon sa karamihang laundry shop sa Pilipinas ay 25 to 45 pesos per kilo. Estimate yan. Hindi malaki per kilo, totoo. Pero ang laro dito ay volume at consistency. Isang maliit na laundry shop na may maayos na location, ang gross monthly revenue nito ay maaaring umabot ng 30,000 hanggang 100,000 pesos. Pagkatapos ng lahat ng gastos, kuryente, tubig, detergent, upa, ang net profit ay nasa 20 to 40% ng revenue mo. At ang karaniwang ROI ng maayos na pinamahalaan na laundry shop ay 12 to 18 months. Lahat yan, estimates. Depende sa execution mo. Kung hindi mo pa kaya ang malaking puhunan sa simula, magsimula ka ng maliit. Mag-alok ng wash and fold service gamit ang washing machine mo sa bahay. Kunin ang mga damit ng kapitbahay. I-advertise sa Facebook groups ng inyong barangay. Habang lumalaki ang customer mo, dun ka na mag-invest ng commercial grade na machine. Ang pinaka-importanting bagay sa laundry business, location at consistency. Piliin ang lugar na malapit sa mga boarding houses, dormitories o apartment complexes. At siguraduhing laging malinis ang tindahan, laging on time ang release, laging mabango ang labas ng damit. Yun lang, simple, pero yun ang nagpapabalik ng customer. Number 1, vulcanizing shop. Oo, vulcanizing shop. Alam ko yung mukha mo ngayon. Yan talaga ba? Oo, yan talaga. At pakinggan mo muna bago ka mag-scroll. Hindi glamorous,
Hindi viral sa TikTok. Pero alam mo kung bakit ito ang number 1? Dahil walang patay ang kotse at motorsiklo sa Pilipinas. Kahit anong araw, kahit anong oras, may bumabagsak na gulong sa kalsada. At ang taong may bumabagsak na gulong, hindi siya naghahanap ng pinakasikat na vulcanizing shop. Hinahanap niya ang pinakamalapit. Yon ang laro, location. Ngayon, pag-usapan natin ang numbers. At tulad ng sinabi ko kanina, estimates lang ito. Pwede mas mataas, pwede mas mababa, depende sa iyong setup, lokasyon, at kung gaano ka-busy ang kalsada sa tapat mo. Ang pinaka-basic na vulcanizing setup, vulcanizing machine at air compressor ay nagsisimula sa 15,000 hanggang 40,000 pesos. Estimate yan. Kung gusto mo ng mas complete na shop na may tire changer at buong kagamitan, pwedeng umabot ng 95,000 pesos pataas. Depende sa kung gaano kalaki ang gusto mong simulan. Ang per repair rate sa karamihang street-level vulcanizing shops ngayon ay 100 to 300 pesos per butas, depende sa laki ng gulong at lokasyon ng shop. Estimate yan. May mas mababa sa probinsya, may mas mataas sa lungsod. Motorsiklo, maliit na kotse, van, jeepney, iba-iba ang rate. At ang bawat repair, 10 minuto lang halos. Isang busy highway side shop based sa mga tunay na operator ay kumikita ng 1,000 hanggang 2,000 pesos per day. Estimate yan. Hindi lahat ng araw ganyan. May mababa, may mataas. Pero ang punto ay ito. Consistent ang demand. Hindi seasonal, hindi trend-based. At hindi ito mawawala. Habang may kalsada sa Pilipinas, habang may sirang daan at manipis na gulong, laging itong may customer. Ngayon, bago ka maging overwhelmed at magsimulang mag-compare ng bawat isa sa listang ito, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang pinakamabilis na paraan para malugi sa negosyo ay hindi pumili ng maling negosyo. Ang pinakamabilis na paraan para malugi ay ang magsimula ng walang plano at walang pag-aaral. Yung mga negosyong nabanggit ko kanina, may isa ba sa kanila na kailangan mong i-quit ang trabaho mo kaagad? Wala. Yung sari-sari store, pwede mong simulan habang nagtatrabaho ka. Yung online reselling, pwede mong gawin bawat gabi. Yung laundry service, pwede mong ipatakbo sa isang kasambahay o kapatid habang ikaw ay naka-duty sa opisina. Ang aking payo, ang Jose Rule pagdating sa pagpili ng negosyo ngayong 2026 ay ganito. Piliin ang negosyong tutubo kahit wala ka roon. Hindi negosyo ang isang bagay na ikaw ang buong oras na nandoon. Dahil kung ganyan, trabaho pa rin yan. Ikaw nga lang ang boss. Ang tunay na negosyo ay may sistema, may proseso, at kahit matulog ka, kumikita pa rin. So anong gagawin mo ngayon? 3 hakbang lang. Una, pumili ng isa. Isa lang muna. Huwag subukan ng lahat. Piliin ang negosyong pinakaangkop sa iyong budget, iyong location, at iyong oras. Hindi yung pinakamaganda sa papel. Yung pinakaangkop sa realidad mo na yon. Kung 5,000 lang meron ka, sari-sari store o online reselling. Kung 10,000 to 25,000 pesos, street food cart o event rentals. Kung 35,000 pataas, vulcanizing o laundry service. Pangalawa, mag-test muna bago mag-commit ng malaki. Huwag agad gastusin ang lahat ng ipon mo. Mag-pilot test. 2 linggo, 1 buwan, tingnan mo kung may bumibili. Kung may customer, kung kumikita. Kapag na-prove mo na ang demand, doon ka na mag-invest ng mas malaki. Pangatlo, itago ang kita sa hiwalay na account. Ito ang pinaka-common na pagkakamali ng baguhang negosyante sa Pilipinas. Pinagsama ang pera sa negosyo at personal na gastos. Ngayong 2026, mas madali na ito. Mag-open ng hiwalay na Maya Business Account o GCash GBiz para sa negosyo. Libre ang pagbubukas. Libre ang maintenance. Yung kita, negosyo. Yung bayad sa sarili mo, sahod mo bilang may-ari. Huwag pagsamahin. Hindi lahat ng negosyo ay para sa lahat ng tao. Totoo yun, pero ito ang mas totoo. Walang pag-unlad na nangyayari ng balang kilos. Hindi ka mauuna kung palagi kang nag-aabang ng perpektong oras. Hindi ka mauuna kung lagi mong hinihintay na malaki na ang ipon bago magsimula. Ang oras na ito, ngayon, ito na ang oras. Yung mga simpleng negosyong pinag-usapan natin ngayon, hindi sila glamorous, hindi sila viral, pero kumikita sila, tumatahimik sila,
at nagbibigay sila ng kalayaan, yung kalayaang hindi mo makukuha sa kahit mag-overtime ka pa sa trabaho, lalo na ngayong 2026 na ang bawat piso mas mahalaga na kaysa dati. Magsimula ng maliit, mag-aral habang kumikita, at huwag ipagpalit ang siguradong maliit na kita sa imposibleng malaking pangarap na hindi mo sinisimulan. Ito si Jose, at sana ngayon may negosyo ka nang naiisip para subukan. Mag-subscribe sa Jose Invests para sa mas maraming ganitong content at i-comment mo sa baba alin sa 8 negosyong ito ang gusto mong subukan ngayong 2026. Gusto kong malaman.